Lord found me wandering aimlessly, lost and lonely. Hope was gone. There He saved my soul. At me peace and told. He's been the rock that I've depended on. God's been faithful. He's been faithful. No matter the struggle, whatever my need. In my darkest hour, there's healing power. God's been faithful, faithful to me. Through the years, He's been my unfailing friend. Every longing satisfied. On the mountain high, through the desert dry, He's brought me through my trials every time. God's been faithful. He's been faithful. No matter the struggle, whatever my need. In my darkest hour, there's healing power. God's been faithful, faithful to me. In my darkest hour, there's healing power. God's been faithful, faithful to me. Faithful to me. Sukad kita na organize 19 years na karon. No, dili sukad sa pagsugod kay sukad sa pagsugod year 2000 man ta nagsugod. Unya 2023 na karon, so ang church sugod sa pagsugod 23 anyos na. Ang kanang 19 nga atong celebration sa anniversary, murabag nataw ka, birthday nimo, naminyo ka, anniversary nimo. Oh. So kaning pag-celebrate na itong anniversary, murata og naminyo na ba? Murag sama ana. Nga nakuha na ta, na-detach na ta sa atong mother church, na organize na ta. So nahimo na tang local church. So sukad 2004, diha ta nagsugod sa atong journey sa pagka-organize. So karon we are celebrating our 19th anniversary. So kanang 19 anyos, but-an na di pa. But-an na. Pero pag delikado, magbati ang iyang pagtubo, di na mabutan. No? Ang positive side, but-an na dapat ng 19 years old. Pero delikado kung dili siya matured, kay di na mabutan. Kasabot mo. So train up a child in the way they should go. Kaysa dihang ma-mature na siya, mudako na, muhamto niya edad, lisod na siya, kontrolon. So it's either mabutan ka or di na ka mabutan. Kay ika na may magbuot. So, praise the Lord. 19 years and many more years to come, hantod sa pagbalik sa Ginoo, ayaw gyud mong lugak mga kaigsuonan. Do wala ta nagtudlo nga pag ma-detach ka sa church, di na kaluwas. Ay kabala ka, kung mo backslide ka, luwas gyapon ka. Kung sigurado kang
luwas. Pero kung dili ka luwas, bisan pagpila na kakatuig, bisan pa og mununot jud ka sa simbahan hantod sa pagbalik sa Ginoo, mabilin jud ka. So kung pananglitan ikaw magyud gani ang mahabilin, imo na ni tanan. Ug ang uban pa nga matukod nato sa atong simbahan. Imo na natanan hantod madakpan ka sa gobyerno. Kay kinahanglan man magpatatak og 666. So kung di ka magpatatak 666, awa na biyaan gyud nimo. Kay motago man ka. No? Motago ka. Kay kung di ka magpatatak, punggutan kag liog. Kay kung magpatatak ka, di na jud ka makaangkon og chance nga malangit ka. Unya kung diha na ka makarealize nga tinuod di itong gingon sa Bible sa panahon na sa tribulation, pagkalisura. So this morning, atong katunon mga kaigsunan, are you ready? Okay, let's all stand. Mag-pray ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful and grateful for your mercy and for your faithfulness and for being our faithful provider. Dili lang sa finances, kundi sa among safety, sa amo nga kalipay, bisan tunga-tunga sa mga problema, amo gihapon nga matagamtaman ang joy nga imong gi-provide. Thank you, Lord, for this opportunity to learn more about first fruit and help each and every one, O God, nga ma-relate gyud namo ang among kaugalingon sa imuhang mensahe so that when we return our first fruit, it will be acceptable by you. And it will take effect kung unsa ang imong katuyuan nganong kinahanglan gyud namong iuli ang among first fruit. This is one of the most controversy nga giving sa mga churches, and not all churches are practicing this, but it is written in the Bible and it is commanded, and we want to obey your voice, O God. So please bless our heart with willingness and help us to understand it by heart. Use me, Lord. Empower me this morning for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of our message is Honor the Lord with your first fruit. Honor the Lord with your first fruit. So, in Proverbs 3:9, klaro kay gigon sa Bible, dungan na ito sa pagbasa, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. All thine increase. So meaning, if you practice giving, increase will happen. Sa tithes pa lang, increase. Every time mo makareceive ka o kanang panalangin or wages or anything nga imong gi-receive na ay iya sa Ginoo, ana, imo nang ipadaplin, imo nang iuli sa Ginoo, and you can experience increase. Now, every year, sa tanan nga increase, naagi first, ana. Every year, naagi first, ana. Ang tanan nga first, iya sa Ginoo. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. You may take your seat, please. So, unsa man nato pag-honor o kanusa nato i-honor ang Ginoo, unsa may atong angay i-learn ani mga kaigsunan so that we could really honor God with our first fruit. So, kinsa naman sa imong unahuna naka-honor na kas Ginoo sa first fruit. Ug unsa man ang first fruit? Okay, inota mo mga kaigsunan, unsa nang first fruit? Kung ang tithes, 10th of your income, the 10th of your kanabitong, anything that you receive, naagi iya sa Ginoo, and that is your tithes. The 10th part belongs to the Lord. So, imo nang iuli sa Ginoo. Ang first fruit lahi. Kay sud na siya sa usa ka tuig mga kaigsunan. Og ang unang nisud sa imong panudlanan, anang tuiga, iyas Ginoo.
So kano sa amo gawas ang unang income sa sud sa usa ka tuig? Kano sa amo gawas? January. Kano sa ihatag? Ato nang katunon karon mga kaigsunan. Though we could adjust pero dili pwede nga mulayo ta kung asa gibutang sa Ginoo gyud ang takdang panahon nga angay nimong iuli ang imong kanang first fruit. So, sa dihang imo nang iuli ang imong first fruit, ang Ginoo mo panalangin mga igsoon. Ngano man ma-honored man siya. You are going to honor God. Pero saan man nato pag-honor ang Ginoo? Mo na itong i-learn this morning. So, do you want to honor God with your first fruit? Amen. Tulo ka butang. Ang atong isgutan karon, mga question nga atong tubagon, o kani nga question, usa ra ka word, pero daghan ang naka-enclose ani mga kaigsunan, nga di na nato tuki una. Ang una natong tubagon is, when? When? Kano sa man nato iuli ang first fruit? When in Exodus chapter 23, nasa Bible mga kaigsunan kung when. Exodus 23. And in verse number 16, nag-ingon ang Bible mga igsoon, and the feast of harvest, the first fruit of thy labors, which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labors out of the field. So, kano sa siya? End of the year. So, nganong dili man ta end of the year mag-gather sa atong first fruit? Pwede man sa the end of the year na to. Mo na ang uban, gidungan nila, first fruit and thanksgiving. Mabugatan mo. Pero ang pangutana, angay batang mabugatan sa first fruit? Mangutana kog balik, kano sa gani nimo nadawat ang first fruit? January. Kano sa ihatag? End of the year. Unya maglisod gyapon? Nakaibaw nakakumpila imong iuli beginning of the year. Ningon ang Ginoo, God is so kind mga kaigsunan. Ingon din siya at the end of the year, kung unsa ang imong first fruit, imo nang iuli ngadto sa Ginoo. Unya surprising gyapon ang mga para sa mga Kristiyanon. It is so surprising na patay akong first fruit wa pa. Say wa pa. Kano sa gani gihatag sa Ginoo ang first fruit? January. Unya wa pa? Nawa. Mo na sakto. Dili kay wa pa, kundili nawa. O nganong nawa man? Kay imo man, wa man imo tagui, wala man imo gipadaplin, wala man imo gisanctify. Anything that belongs to the Lord, imo gyud nang ipahikling mga kaigsunan. For example, sa tithes, Monday makadawat ka. Unya muuli kag tithes, for example, Sunday pa. So napay Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nga pwede mahilis imong tithes. So sumay buhaton nimo niya, sanctify it. That is for the Lord. Ipadaplin gyud na nimo unya na kay sudlanan mga kaigsunan nga imo gyud nang ingnon nga once na ako na ni isud diha, di na gyud ni siya mahilabtan. Pagmaanad mo, i-sanctify ninyo, iyan as Ginoo. Unya mo yun ikaw niya, kawaton pastor, patay ang magkawat. Proteksyonan as Ginoo. And anybody that would steal your first fruit or tithes, mahiagom sa Ginoo. Kaya iya man na. Amen? So dapat did you ka ma-surprise nga, ayay, first fruit na, kadugay gipauli sa Ginoo. At the end of the year, Exodus 34. And verse number 22. In His Bible, and thou shalt observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering when? At the year's end. O, diba?
So, mo-observe ka og weeks, o sa may matabo sa weeks, maybe nainisod. So, mauli ka sa imong tithes. Weekly or monthly, depende. Pero ang first fruit, di ba, naikama? Of the first fruit of wheat harvest and the feast of ingathering, kanusa? At the year's end. Pagkaklaruhas Bible. Nehemiah chapter 10. Nehemiah chapter 10. Ablihin ninyo ang Bible, ay mo pagsalig sa atong monitor. Nehemiah chapter 10, verse number 35, sa first part, mga kaigsunan. And to bring the first fruits of our ground and the first fruit of all trees. Kanusa? Year by year. Matag tuig. So dili ni siya may tabo once in a blue moon. Kay may tabo ni siya ang pag-uli nato sa atong first fruit matag tuig. So matag tuig dunay first. Unya mangutan ako, sa first month ra bagyod na nato madawat ang first. It may happen in between. Ngano man, pag January na naka-existing business or income, faithful man ka, mas faithful pang Ginoo kay nimo. So siyang buhaton, iya kang panalanginan mga kaigsunan, and God will give you another income, another resources. So nag-start ka in the middle of the year, na kay first fruit in the middle of the year. Gipanalanginan na sa kasi Ginoo, nag-start na sa kagbangko, naasa kay another first fruit. So nana kay 5 ka business. So every year nana kay 5 ka first fruit. Nakita rin yung mga igsoon? Unya, ang unahuna sa mga Kristohanon ay patay. Ngano nagbaptis pa man taong ko eh. Wa man nigisugo sa Ginoo para sa mga baptis lang. Para man sa tanang luwas. Og sa tanan nga nito o sa Ginoo, og sa iyang buluhaton, tumana, panalanginan ka sa Ginoo. Are you listening? O karon, sa di pa kumupadayon, nalipay mo nga nahimo mong Kristohanon? Nalipay mo nga mao din ni naday bahinay ni pastor? O nalipay mo nga kada tuig di ay mag-uli ta sa atong first fruit? Mando ni sa Ginoo. It will honor God. So kung ni-believe jud ka ug ni nahigugma jud ka sa Ginoo, you honor your God, mga kaigsunan. Let's honor our Lord. Di ba? Mo na nga ang buhaton na to. Sige tag-ingon nga, I will honor you Lord, pero I will not obey you. Unsao na to pag-honor sa Ginoo di ta tuman? Kung tulis ang tithes, unsay tawag nimo first fruit? Labaw pang tulis. Right? So, kanusa na to iuli ang first fruit? Year by year. Every year. So, naatay gitagana mga kaigsunan, gidungan na to sa atong anniversary. Every time nga mag-anniversary ta, nag-first fruit ta. So, year by year, every anniversary, iuli na to atong first fruit. And you should not be surprised kay pagkadugay na ato. Kadugay na ato mga kaigsunan nagsugod. Nya kumiyong ka nga, di man ko kuan good pastor, di man sugod sa tuig good akong kuan good. Pagka October man, o labaw na. September ta mag-uli, ni October pa, so para next year pa na. Unya, wa ka nag-ig October before nag-September? O dapat na-prepare na. Kay last year pagod to. Dahil pa, nakasabot mo? So, iyon ana, mga igsoon, imo yun ang iuli ang first fruit. Anything that is first belongs to the Lord. Ikaduha, where? Di rin na mo maka-appreciate kung tinuod mong nahigugmas Ginoo, pasalamat mo nga nahimo mong part sa church. Because the place where we need to return our first fruit and tithes and all the givings, dara mga kaigsunan, Nehemiah chapter 10.
Verse number 35, balik ko na itong basa mga kaigsunan. And to bring the first fruit of our ground and the fruits of all trees year by year unto the house of the Lord. Asa man ang house of the Lord nga atong gitawag karon? Simbahan. Kung asa ta ginapakaon sa pulong sa Dios, diha ta gipundok sa Ginoo, ang simbahan nga iyang lawas mga kaigsunan, ayon na pangitag templo kay ang gihimong templos Ginoo ang ato ng lawas. Nausab ni siya pagkamatay ni Kristo sa cross. Amen. Ang templo building unta to usab sa Ginoo, gihimo na niya ang atong lawas, ang templo, nanimuyo na siya sa atong kinabuhi. Are you listening? Dadi pareha sa unang panahon, mga kaigsunan, nga ang templo building, unya dunay pinasahi dito nga mao to ang Holy of Holiest, mao to ang pinaka-heart, mga kaigsunan, and that is why God lives within us in our heart. Mao na siya ang kanang steering wheel sa atong kinabuhi. Naa siya diha na nimuyo. So, as Christian, we need to understand every time we do not return our first fruit, the Lord in our heart is grieving. Naguol siya. Ngayon naguol man siya. Di man siya nato mailad. Kay baw man siya pila iyang giintrigo nimo. Kay siya man ang atong provider. Unya, klaro magkaayo mga kaigsunan, mayon ka nga, Pastor, akong giuli sa Ginoo ang akong first fruit. Diin man. Naghimo kong akong charity. Lahi na. It should be brought to the house of the Lord. Kung naghimo kag imong charity, that is another type of giving. Imo ng sacrificial. But before ka mahimong able or acceptable sa Ginoo, ang imong paghatag-hatag sa gawas, you settle first sa imuhang obligation sa house of God. And one of that is to return your first fruit to the Lord. Exodus chapter 23. Balik kay Exodus 23. Verse number 19. The Bible says, the first of the first fruit of thy land, thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not sit a kid in his mother's milk. Asa na doon? House of the Lord thy God. Wala ang lugar, ha? Ayaw dad sa SM, sa kanang Ayala, sa Gaisano, or ayaw tagui sa bangko, kay adto na sa storehouse, adto na sa balay sa Dios. Ang tawag sa Ginoo sa Malakay, storehouse. Kundiin ang didto gibutang dito chamber man to ang kuan nila sa una, no, naa dito'y taguanan sa mga offering sa mga tao. O adto na dito dapat. So itago na to. Go back to Nehemiah chapter 10. Nehemiah chapter 10. And in verse number 37. Nehemiah chapter 10, verse number 37. The Bible says, and that we should bring the first fruit of our dough and our offering and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priest, kay sila pa man to ang dumala sa temple mga igsoon, to the chambers of the house of our God, and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage. So muna diha mga igsoon, nga sa diyang niuli ka sa tithes, naman ay total sa tanang tithes sa mga membro. Ang total ana, dunay tithes ni pastor. So amo dyan ang gilahi. Ang tithes nako sa church, gilahi yun na nako. So kung mugamay gani akong tithes, meaning gamay inyong tithes. Mudako gani akong tithes, meaning dako inyong tithes. Lahi po lang tithes na mo sa business. O sa lain pa nga mga resources. So,
na, ang tithes, doon na ginay tithes. So kung ang ubang mga pastor, magunahuna, kung binuang mana, nanaguna niya, kung babalik gihapon na to kay ang pastor man mo yung mag-manage. Di good binuang ang mutuman tas Bible. Di good binuang mga kaigsunan. O kanang imong anak, gihatag ni Ginoo pero kauban niya pong magpuyo. Nganong ipahatag pa man, nga nagkuyog man gihapon mo. Are you listening? So yung ano ba, tuman lang ta. Dili gyud maglibog atong utok mga kaigsunan. Basta ang Ginoo, mura gisundo na to sa atong kinabuhi. So ihatag na siya sa balay sa Ginoo, dawaton na sa priest, karon pastor naman. So dawaton sa pastor, unya para ang Ginoo mo panalangin sa mga tao sa Dios. Adto gyud na, it will honor the Lord. So kung sayop nga lugar ang imong nadan, or tuara ka asa kadapit niya imo rang gipadala, ningon man ang Ginoo dad-a, wa man ningon ang Bible nga ipada, mo na importante gyud naka sa simbahan. Nya, pastor, what if nagtrabaho sa abroad? Mo na isa nimo. Nganong nibiya magkas buluhaton sa Ginoo para ka mangitag kwarta. Mo ni kasayop sa mga Kristiyanon. Ang gi-consider nato is our pocket. Wa nato gi-consider ang atong kalag. Ang atong spiritual life ba? So if you really want to go abroad, bring your membership, look for a church there and serve the Lord. Unya dili no ang tithes pastor, asa may pada? Kung asa ka na membro. Unya kung asa ko nagikan nga church, pasagdaran nako, discretion na nimo. Kung ganahan ka maghatag og offering, pwede. Pero ayaw yung usba mga kaigsunan ang gisulti sa Bible. Kung asa ka membro, dili ka pwede mamembro sa simbahan nga perting layo ah. Nga tuwa ka sa layo, unsa ka padrino ka sa simbahan? Imong pulihan ang Ginoo? Di ba? Ang ngayon lang, ingnon ang mga Kristohano, ingon ang ilang prinsipyo. Gayla silas uroy, murag kaya pulihan ang Ginoo sa pagka-provider. Kung kitang tanan magnunot ta sa buluhaton sa Ginoo, God knows, mga kaigsunan, unsaon kaniya pagbuhi. Kay baw siya unsaon pag-abli ang ganghaan sa panalangin para ikuman sa Ginoo adto aning pamilyaha kay nagtuman ni sa akong sugo. Bisag asa pa ka aning kalibutan ng mga kaigsunan, bisag asa pa nagsimbahan na nahimutang, kung nagalagad ka sa Ginoo, kung diin ka gibutang sa Ginoo, ang Ginoo kamao siya mo padalas panalangin kung asa kadapit. Pero ang pangutana, mao ba nagi-consider sa mga Kristohanon ang simbahan o ang trabahoan? Dapat ang simbahan, mao na sa imong pagpanginabuhi, sa imuhang pagnegosyo, dapat digyot na nimo ikontra sa simbahan. Mao na ang pinaka-best mga kaigsunan nga imong pangayo og counsel is your pastor. Mao nang gitagamog pastor para tagaan ka og heads up ba. Kung kanay mong negosyo, brad, malayo ka sa Ginoo, paminawon gyud na nimo. Di ba? Dili kay imong hayluhon ang pastor. Pastor, dako kinag-income pastor. Mawato og pastor simbahan, di kay ko kasimba, pero dako kitag income ani. Saka labaw pa sa Ginoo. Ayog hayluhag kwarta ang buluhaton. Kay ang buluhaton, ang Ginoo mo'y sufficient nga maka-provide, dili kita. Dili ning atong kanang unsay kaya nato mga kaigsunan kay gasalig ra tatanan sa Ginoo. Amen. So asa na to iuli? In the chambers, adto sa chamber of the house of the Lord our God. Amen. So pagadawato na sa priest karon, pastor mo'y naa sa simbahan, wala may priest. Ang pastor naman, maigi tugyanan sa Ginoo. Okay, let's go to number 3. Why? Why? O di ba dahil kayo mangutana na? Pastor, gano'n mag-first fruit pamanta? Why? Daghan kayo di ganahan anang tithes,
labaw ng first fruit. Dali man ka, the whole guna. It is not the 10th, but the 100%. 100% of your first fruit. Dili nimo tungaon, dili nimo putla gamay. Kung dili, tibuok prutas. Iyas Ginoo. Anong ninggahi man na inyong mga naong? Ako pag yun na paghahiog samot. Pamina mo. Are you ready? Letter A. Why? Ang tubag. It is God's blessing for the man of God. Mo na'y sistema sa Ginoo para iyang panalanginan ang iyang chosen. Ang iyang gi-anoint. Ang tao nga ni-surrender sa iyang kinabuhi para magtrabaho sa buluhaton nga iyang gisugdan. Ingon ana ka maampingon ang atong Dios. Sugod pa sa unang panahon mga kaigsuonan, kung imong subayod gana sa Old Testament, ang pinakadato sa una, usa ang mga pari. Usa ang mga pari. So kung ang pari tapulan, di ko siya mo asinso. Pero kung ang pari kugihan, managhan ang mga tao nga iyang gitudluan, mo nang mo asinso siya. Tanawa ko sa itudlo sa Ginoo. Leviticus. Mas may maning Bible ato pa istoryahon. Leviticus 23. Kaya pa, mutana ko ninyo. Once nga madunggan ninyo sa Bible, tuo mo? O inyo patugkaron, asa ka kamatugkad dapit? Leviticus 23:20. The Bible says, and the priest shall wave them with the bread of the first fruits for a wave offering before the Lord. With the 2 lambs, they shall be holy to the Lord for the priest. So sa dihang imo nang giuli sa Ginoo, i-wave na, pasalamatan na sa Ginoo mga kaigsunan, and that is for the priest. So para na sa man of God. Sumiday ka, pastor, asa naman napadong ang akong first fruit? O pangutan nung pwede na nimo nga di man na imo. Tepan, kasabot mo? Dili na imo. Iya na sa tao sa Dios kay maunay blessing sa Ginoo. Dili ang pastor nagbuot ana, kundi ang Ginoo ginagbuot ana mga kaigsunan. Kay kung imor yung sabton, dili gusto sa Ginoo ang iyang anointed one nagkalisod. Dili mosugot ang Ginoo nga matulisok ang Ginoo sa mga relatives anang iyang gi-anoint nga tan-awa nangalagad kas Ginoo ang imong kinabuhi pirting lisura sa nangalagad kung wa siya kasabot. Because some preachers are not brave enough to preach first fruit. Mahadlok sila matudlo sa tao ba kay mugawas magod. Mura magkag nangwarta na pastor. Mga igsoon, sultian ta mo, kung di na mo tudlo ang first fruit, according to God ha, sa iyang pulong, hinahinayan ta magpatay, anak. Di mo kakita sa source sa panalangin. Kay mora na Yahweh, mga igsoon, sa source sa panalangin, giving. Wala lain gyud. Sobra tudluan jud ka, kinahanglan makakaton jud ka ani. Unya kinahanglan imo gyud ang ibutang sa imong kasing-kasing nga once nga kaning first fruit ako na ning giuli, nahugasan na akong kamot. Natugya na nako ngadto sa Ginoo. Ug kana siya design kana, di gyud nimo hilabtan. Kay kung hilabtan na ganin imong man of God, imong pasipad-an sa pulong ha. Madaot magani imong kinabuhi. Kana pang imong kawaton ang gi-prepare sa Ginoo nga panalangin para sa iya pinili. Muna ang mga taong di mo tithes, magkalisod ang iyang kinabuhi. Ang mga taong dili mo uli sa ilang first fruit, di lang kay magkalisod, magkaguol ang kinabuhi. Bisag unsay sugdan, malugi jud. Kay mo man na ang gi-explain sa Bible, nga kaning first fruit, ang igo gyud ani, business gyud nimo. Igo gyud imong business. So kung mag-uli ka sa imong first fruit, panalanginan si Ginoo ang imong business.
Pero ano sa ta sa man of God? Numbers 18. Numbers 18. 8-12. Paminawan ninyong tanong mga kaigsunan. The Bible says, and the Lord spake unto Aaron. Nawa, kinsa nagsulti? The Lord. And the Lord spake unto Aaron. Kinsa man na si Aaron? High priest. Tanawa sa gingon, behold, I also have given thee the charge of mine have offerings of all the hallowed things of the children of Israel. Unto thee have I given them by reason of the anointing, and to thy sons by an ordinance. Hantod ka no sa? Wow. Forever. Pagkaninduta. Wala na giputol sa Ginoo. Nagpadayo na kay covenant na promise na gagihatag sa Ginoo sa tanan nga iyang i-anoint. Verse number 9. This shall be thine for the most holy things, reserved from the fire every oblation of theirs, every meat offering of theirs, and every sin offering of theirs, and every trespass offering of theirs, which they shall render unto me, shall be most holy for thee and for thy sons. Nakita ninyo, Igsoon? Gi-offer nato sa Ginoo, pero para sa man of God ug sa iyang family. O, nakita ninyo, unsa ka mapinanggaon ang Ginoo sa iyang mga alagad? Unya ang mga tao karon pagkakuyawan na kaayo kung mga alagad na. Kaya ba mo nga no? Kaya nakita ninyo ang mga nag-una, nagkalisod. Kung nga nung nagkalisod man, hasta tights, di itudlo. Tanawa na ko ng bold kaayo mo tudlo og tights and offering mga kaigsunan. Tanawa lang kinabuhi. Benny Abante, grabe, isog kayo. Kung ikaw makadungog ka sa wali ni Pastor Benny Abante about giving, tithes, first fruit, na, mura dyan kang mugamay diha. Makauulaw ang mga Kristohanon kung dili ka maumuuli. Makauulaw ang mga Kristohanon kung magpabilin ka sa kalisod. Ang reason, ana, kay wa ka nanguli. Nanulis ka. Kaya imposible kayo ang Ginoo mamakak mga kaigsunan. Okay, padayon na to. Basta ato lang yung mauli na ang panalangin para sa man of God, ang sunod mga kaigsunan, wata. So verse number 10. Tanawa sa verse number 10. In the most holy place shalt thou eat it, every male shall eat it, it shall be holy unto thee. Verse 11. And this is thine, gibalik-balik yun na si Ginoo ha, the have offering of their gift, with all the wave offering of the children of Israel, I have given them unto thee, and to thy sons, and to thy daughters with thee, by a statute forever, everyone that is clean in thy house shall eat of it. O, tuwara. Ang mga badlungon, di pakanon. Mao na pag ang anak sa pastor magpabadlong, di pakanon. Di pakanon gikan sa tithes and offering. Gikan sa first fruit, way labot. Basta badlungon. Verse number 12. Ang atong verse. All the best of the oil. Paminaw ha? And all the best of the wine. And of the wheat, the first fruits of them which they shall offer unto the Lord, them have I given thee. Sa tanawag magkalisod ba ang mga lagad sa Ginoo? Basta mo tudlo lang. Di gyud magkalisod. Mao na usa sa mga dato, mga igsoon, ang mga nangalagad, ang mga gitugyanan sa Ginoo.
Muna dapat ang mga pastor nowadays, muna makita na to, double honor god niya pagkahuman, way honor. Dili gani makakuha ng mga tao nga honorable ang itsura. Lisod magod kay ang kalibutan magod, mag-agad magod kung unsay mo itsura para ka mahimong honorable. Na? Ug sa classroom mag-agad sa imong grado para himuon kang honorable. Pero tanawa ra gud, naagi mga simbahan, mga igsoon nga ang ilang pastor yanuhon na nilag tawag. Yanuhon na nilag sugo og paadto sa ilang balay. Pas, adto niya sa balay pas. Kaya ano man, mas dato siya kaysa iyang pastor. Gamay iyang pananaw sa iyang pastor. Di na mao'y plano sa Ginoo. Amen? So di ko gusto magkalisod mo. Katuna ni ninyo. Kaya bisag kung saan pa man akong tudlo sa business, kung tulisan ka, ang Ginoo mo restrain. Bisag kung saan pa nato mga kaigsunan og paningkamot nga, sugod next year, 5 years nga journey na to, mo create tag millionaire sa church. Bisag kung saan pa nako og push mo, mapushdak na lang mo, di gyapon mo milyonaryo. Nga naman, kay ang Ginoo mo'y mo authenticate, siya mo'y mo himo nimo nga sibo sa iyang kabubuton. Amen? O karon kung imo sabton ang kasing-kasing sa Ginoo, sa may kabubuton sa Ginoo, magkalisod ka o dili? Ha? Mo pasundayag ka sa kalibutan sa imong kalisod para kaluyan kay nangalagad ka sa Ginoo? Ipakita mo sa mga tao nga tagay ko ninyo support kay naluoy in taong kuan ning bataa. Mo ba na? Mangayo ka, magpakaluoy ka kay naluoy ka? Or maghago ka para makatabang ka sa imong gikaluyan? Asa may saktuan na? Maningkamot ka. Kaya man tutudlo na sa Bible. So, saan man nato nga mahimutang qualifier sa mga blessings nga manduan ra sa Ginoo ang anha nimo? Uli ang tithes, iuli nimo ang first fruit. Okay ba mo kung sa'y buhaton sa pastor, sa dihang iyan ang madawat? Nasa letter B. Okay ni. Di na yun mo reklamo. It is God's blessing for you. Dili lang kay sa man of God. Kundili ang first fruit, panalangin na sa Ginoo para nimo. Kung imo lang yun nang iuli, nahimo siyang panalangin sa pastor kay gi-prepare na sa Ginoo, pinaagi sa imuha, pwede ba di na ipaagi sa imo? Kaya man buhion sa Ginoo ang iyang pinili. Pero ang gusto sa Ginoo nga ipaagi usa nimo, mauni nga rason. Kay dili gusto sa Ginoo nga magkalisod sad ka. Gusto sa Ginoo nga panalanginan sad ka. So lahi ang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha, mas dako pagani kay it is more blessed to give than to receive. Mao na ang mga pastor pod gitudloan sa Ginoo nga uli sad mo para magpadayon ang panalangin. Okay? Look at Ezekiel. Ezekiel, mga kaigsunan. 44:30. Tanawa, sa dihang madawat na sa pastor, ang imong first fruit, mao ni buhaton. 44:30. It was Bible, and the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall the priest, iya sa pari, iya sa man of God, ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house. Pag di ni mo mauli, why blessing nga mo puyo sa imong balay? O tanawag unsay nawa sa imong kinabuhi, ang blessing. Ganun man, wa man imo giuli imong first fruit.
Imo gyud nang iuli kinahanglan makaabot gyud na dito sa gitagan-an sa Ginoo. O nagnana sa ang pangutana, ngano pa magyo ipaagi pa man sa Ginoo sa akong kamot, oy, maglisod na kong buhi. Tungod lagi kay gusto sa Ginoo panalanginan ka. Kay kung dili ikaw ang nag-uli, dili ang imong balay mo puy-an sa panalangin. Imagino na nimong puy-an ka sa panalangin. Diba? Kanindot anak mga kaigsuunan. The blessing, that He may cause the blessing to rest in thine house. So meaning, ang kanang first fruit, kinahanglan makaabot yun na sa kamot sa man of God. Kaya ang gisulti sa Bible, ang man of God mo cause sa blessing to rest in thine house. Amen. O nganong nahimo man na? Because it is the Lord's working. Wa may power ang mga man of God without God. We are only the servant of the Lord. Pero usay lisod kayo idawat sa mga tao, mga kaigsunan. Lisod kayo idawat kay musukwahi magudta. Mangita tag alkontra ba sa mga gitudlo sa Ginoo. Pero kay mo mong unsay gihatag sa mga tao, kanang mga mga biya ba, mga kuan og sa hayo pa, mga patay na. Ya gidili man as Ginoo, di man na ipakaon sa man of God in town kanang mga naghatag ka kintahay og kanang binuhi nimong manok unya patay na daan. Di man na ipakaon sumagutman ang pastor. Di man na ipakaon tanawa ra ko sa 31, wala na to gibutang diha. Kung gusto ninyong basahon. No, the priest shall not eat of anything that is dead of itself or torn, whether it be fowls or beast. O ang kwarta, pwede ba magisi? O si dapat inyong first fruit, di gisi. Plantsahan na. First fruit ni. Yan is man of God. So, kung imong sabton ang pulong sa Ginoo, para mo nindot imong kinabuhi, panggaa ang tao sa Dios. Ayaw pabugata ang iyang kinabuhi. So, saan na yung pagpabugas kinabuhi sa pasdon? Yan, sikag pabadlong. Sikag supak. Sige kag absent. Mubugat man ang kasing-kasing sa pastor, di ka makitaan. Kalipay sa pastor, nga makitaan mo diha. Every time nga mupalta ka, sakit na asdughan sa pastor. Mga igsoon. Okay, atong tapuson eh. Ganahan na mo, tapuson eh. Tapuson na ito na eh. So, saan mong tudlo, kung ligyan mo mutuman, may tabo. Proverbs chapter 3. Nine to 10. Sige sa Bible, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Mando na, mga kaigsunan. That is one of the reasons why we need to return. We are commanded by God. Para unsa man, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kada kong blessing na. New clients, kung sa ato pang resources. Burst out mga igsoon, magbaha. New clients. Pero di mo iuli. Bisan pa makapresenta kag kawalo ka na po, wagi mo palit na. Mingon day ka, ang presenter di kamao. Sultihan mo mga igsoon, it is not the presenter. It is the center of your life. Your heart is the problem. Your motive is the problem. Your spirituality is the problem. Kay kung dili ka believer sa pulong sa Ginoo, dili ka worthy sa iyang blessing. O kaning atong resources, this is God's blessing. Money atong barn, mga igsoon. And God said, burst out with new wine. And your barns will be filled with plenty.
Sultihan ta mo sa resources ninyo, kanang inyuhang 3x5, kung 3x5 inyong gamiton, nga mga kuan, nagpuros na client, asa may akong atuon, aniron. Kinsa may schedule ron para servisan. Unya diha sa imuhang gibutang diha ka mga kuan 3x5, naa diha imuhang prospect for discipleship. Tanawa ra unsaon nimo imong kinabuhi ana? Nakita ninyo mga igsoon? Asa mo gigiyahan? Na gigiyahan ba mo aning simbahan na para magkalisod ka? Na? Yang ano di man mo musunod? Di lang pastor kay, di lang nako bet. Ano sa imong bet? Bet ka pa. Di lang nako, dili sibo sa akong kuan gusto. Awon sa day gusto nimo? Di ba? So, ang Ginoo gi-prepare na niya tanan para nindot ang atong pagpangalagad. So, you should honor the Lord. So, din ang pangutana ron, did you bring what can honor God? So, your first fruit plus your heart, mo na mo honor sa Ginoo. Dili kay first fruit lang, ang imong heart, wala. It will hurt the Lord. Di ba? Kaya mong offering mo niya, pinasuko. Sige, hatag na na, ay. Kapoy. Hut na na, tanan. Data na dito. Nag-away pa noon mo. Maguba inyong kinabuhi. Nangadaot ang kinabuhi. Would you like to try? Suwayin ninyo kung gusto mo. Ang ako lang, basig di mo kabalik ba? Sa sakto nga paguna-huna. Kay, ipakita si Ginoo nimo kung kinsa ka sa dihang musupa kaniya. Sama ka sa usa ka buang mga kaigsunan nga kanindot sa mga promise sa Ginoo. Kanindot sa iyang gisulti, unya dili nimo kayang tuhuan. Tungod lang anang giving. Are you listening? Muna pasalamat na sa ko mga igsoon, nga gitagaan mi sa Ginoo resources. Nga, musumatotal gihapon ba, nga bisag kung saon, kami ra gud gihapon ang kinadak-an sa pagkakaroon ha. Sa una kay dili man. Pero, kami mo'y kinadak-an og first fruit tithes sa church. Ug nindot kayo nga kitang tanan. Mas dako ta og mabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Wala pa salamat sa ko nga way makatulisok ninyo mga kaigsunan nga giunsa nimo pastor ang among kwarta. Di man na inyo. Tanan nga offering ingon na Ginoo dili na inyo. Ang ibalik sa Ginoo ninyo blessing. Kung ang inyong kasing-kasing sakto. Pero kung gusto ka nga puston ka o punon ka sa panalangin sa Ginoo, tuman na siya. Di gud sipiat ng Bible gud. Iuli ang tithes, hatag ka sa offering, and year by year, daday mong first fruit, ihatag sa Ginoo. Are we a believer? Kamo mga young people, sugdin na ninyo, samtang dili pa kamo ang nag-decide sa inyong kinabuhi. Kaya kung sugdan na ninyo, samtang bata pa ka, ang Ginoo mo prepare sa imuhang kinabuhi sa panahon sa imong kaminyoon. You will never see mga kaigsunan nga ang imong anak magkalisod. Kay panalanginan ka sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us through your words. Thank you, Lord, for allowing us to enjoy the verses nga among nadunggan. Salamat kay Lord sa imong pagpahimatngon kanamo nga ang first fruit dapat among yung iuli para ang panalangin mo puyo sa matag panimalay sa imong anak.
Salamat kay Lord nini nga opportunity nga ma-practice namo kung unsay imong gitudlo kanamo sa imong pulong. Tugot ti Lord ang matag usa nga naagyod makita nimo ang ilang pagtuo, dili lamang sulayan nila kundi buhaton nila tungod kay nituo sila sa imong pulong. Ug hatagi sila sa kalipay, Lord, sa ilang kasing-kasing sa pagbuhat niini. And thank you so much, O God, for rebuking our false belief regarding ani nga matter, Lord. O nga nagampo ko nga imong hinahinayon sa pagpanday ang kasing-kasing sa imong mga anak aning simbahana nga dapat kung unsay para imo, Lord, among yung mauli. O dapat mo express me sa among gugma diha nimo pinaagi sa among offering. Thank you, Lord, for all the opportunity to be blessed. Para sa among side, makita sa mga tao nga kami imong ipanalangin. Para sa imong himaya, among ampo, Lord, nga tabangan minimo nga magmalikon anang napita. Please bless your people, dear God, to come to the altar this morning. To give thanks to you, to ask forgiveness. I do not know kung unsay ilang need to come, but please help them, O God, to be willing to come heartily, to pray to you directly. Thank you, Lord, for this opportunity. This is for your glory. In